Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, update muna tayo dito sa kampanyahan. Dito pa rin sa nalapit na May 9 elections, yung local campaign period. Malapit na rin po yan. At ano na kaya itong aprobadong capacity dito sa mga campaign venue? Dahil hindi na magigilty yung pakiramdam ng ilan sa mga politiko na dati pa naman nilang ginagawa na talagang ginagawang full capacity yung mga venue ng kampanyahan, mga rally at iba pang mga kahalintulan na aktibidad. Dahil ngayon ay kinumpirma ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na pinapahintulutan na ng poll body yung full venue capacity, provided na may mga pag-iingat pa rin gagawin. Kinakailangan na yung mga papasok sa isang lugar ay ma-check pa rin doon sa opening area at gayon din, i-coordinate ito doon sa local government units. Kahit hindi na nga humana pa ng permit mula sa mismong punong tanggapan ng Commission on Elections. Basta doon sa LGU na nakakasaklaw ng event ay nakakoordinate ito. Hindi bara-bara upang makapag-allocate ng mga tauhan na siya namang mag-monitor at magtitiyak ng kaligtasan kung sakasakali na may untoward incident ay sapat yung bilang na may tatalagang tauhan ng PNP o kaya naman ay yung force multiplier sa mga venue. Pero may mga kinakailangan pa rin dito, Bombo Gerald. Kumbaga, ang garantiya nito ay nasa balikat ng mga partido at ng mga politiko na siyang nangangasiwa sa isang aktibidad. May kinalaman pa rin sa pangangampanya. So, yan pa rin ang nakapaloob doon sa mga panuntunan. Pero yan ay relaxed. O kaya naman ay mas pinaluwag pa ng Commission on Elections dahil na rin tumatalima sila dito sa unti-unting pagluwag ng ating restrictions sa panahon na nasa alert level 1. At ito nga, may mga panukala na sinasabi, alert level 0. Pero hihintayin daw nila kung ano man ang direktiba ng Interagency Task Force dito pa rin sa bagay na may kinalaman sa paghahanda kaugnay sa papalapit na eleksyon. Minsan nga parang sobra pa sa full capacity itong isinasagawang mga campaign rallies. Anyway, kailan pala ipinatupad ito, Bombo Dennis, yung 100% na yan na venue capacity dito sa mga isasagawang campaign rally dito sa mga kandidatong tumatakbo? Sa ngayon yung mga nasa national positions pa lang. Well, iyan ay unti-unti nang pinapairal dahil sa pagluluwag naman na tayo dito sa mga restrictions at sa ngayon ay sinabi lang naman ni Commissioner Garcia na yan ay pupwede ng gawin. Pero ang obligasyon ng mga politiko at ng mga partido, mga organizer ng mga aktibidad, mag-coordinate doon sa mga lokal na pamahalaan para kahit papano nasusunod naman yung mga patakaran doon. Hindi pa rin kasi lahat nasa lower level na yung kanilang restrictions. May mga lugar na mahigpit pa rin. Kaya hindi yung COMELEC mismo ang nagbibigay ng kumpas, kundi yung LGU na pagdarausan ng mga aktibidad. Pero may paalala pa rin naman yung COMELEC yata dito saka yung mga local government units na kung maari ay magsuot pa rin na dapat ng face mask saka yung iba ay face shield para at least hindi masyadong delikado para doon sa mga dadalo dito sa mga campaign rallies. Personal na kumbaga maghaharap-harap sila kung ano man yung kanilang aktibidad, yun, i-require na mas mahigpit doon. Pero yung face mask, kumbaga automatic na yun. Lahat ay saklaw. Dapat naka-face mask, bata, matanda, at maging konti o marami man yung dadalo sa mga aktibidad, dapat pa rin naka-face mask. The moment na lalabas ka ng bahay, dapat naka-face mask ka. At yan yung kumbaga basic protocol na yan sa kasalukuyan. At parte pa rin ng mga pag-iingat. May mga ilalabas naman daw sila, mga additional na abiso kung sakasakali na magkakaroon ng changes doon sa mga patuparin dito sa alert level status ng ating bansa, doon sa mga particular provinces na tinutungo ng mga politiko para sa kanilang kampanya. Oo, lalo na't malapit-lapit na pala yung kampanyahan din dito sa lokal na mga pamahalaan, LGUs. Oo, kahit nga hindi pa nag-aanunsyo na may go signal na para sa local campaign, parang tama ang nakikita natin na parang may mga paghihigpit dito, pero may mga lumuluso talaga, may mga kumbaga iniikutan yung batas. Yun nga lang, wala naman daw nakalagay na vote for o ano pa man. Pero sabi ng COMELEC, be honest to yourself na lang. Kung kayo'y nangangampanya, dapat doon kayo sa panahon na pinapayagan talaga na ang kampanya para dito sa local level. Iyak na lahat na pinagpaguran at inipon mo, kumpirmadong unti-unti nang naglalaho. Ito ang nakakagulat na balita ng mismo ang well-known entertainment columnist at isa sa mga showbiz insider na walang iba kundi si Christopher Min, ang kumpirmado na bukod sa paglilibot dito sa buong Pilipinas para sa kanyang presidential bet sa darating na 2022 national election, ay kumpirmadong nagkukulang na pagdating sa financial si Senator Manny Pacquiao dahil sa kabi-kabilang gastos ng kanyang partido. Ito ang balitang ikinagulat na marami sa ating mga kababayan matapos ng ibulgar pa na nasabing well-known columnist ng ilan sa mga maaari-arian ni Senator Manny Pacquiao, hindi lamang ang kanyang mansyon sa Ford's Park at hindi lamang rin ang mansyon nito sa Los Angeles, California,
niya, maging ang mga lupain at ari-arian pa ng boxing legend sa Jensen na ibinibenta na rin. Kaya't komento na marami sa ating mga kababayan na ito na nga daw di umano ang konsekwensya sa Senator Manny Pacquiao matapos nga di umano pangahasin na tumakbo sa presidential election sa darating na 2022 national election. Ay tiyak na alam din daw di umano Senator Manny Pacquiao ang kanyang kahihinatnan magmula ng tanggapin ito ang pag-i-endorse ng Philippine laban sa pangunguna ni Senator Kiko Pimentel. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ang samot-saring comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. Tunay na may kabayaran ang lahat. Ito ang naging komento na marami sa ating mga kababayan matapos nga di mo nung mabasa ang naging article at tila pahayag ng well-known showbiz insider na walang iba kundi si Christopher Min patungkol sa tila pagkakaroon ng hindi inaasang problema ni Senator Manny Pacquiao magmula ng siya ang kumandidato sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Kinumpirma nga di mo ni Christopher Min na di mo nagkukulang na ang pagdating sa financial si Senator Manny Pacquiao dahil nga daw di umano ito sa kabi-kabilang gastos ng nasabing boxing legend. Maging ang mga bahay nito or mega mansion na maituturing sa Metro Manila at sa Los Angeles, California ay pinagbebenta na rin dahil di umano sa paggamit ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang sariling milyones para lamang lumibot sa buong Pilipinas upang magpakilala sa marami sa ating mga kababayan para sa darating na 2022 national election. At tila bali-balita na rin sa ilan pa sa mga properties ng nasabing boxing legend na Senador General Santos City ay pinagbibili na sa publiko. Ayon nga mismo sa showbiz columnist Showbiz Insider na walang iba kundi si Christopher Min, Pacquiao is selling properties due to financial shortage. Christopher Min revealed Manny Pacquiao is suffering from financial shortage. Entertainment columnist Christopher Min revealed that presidential candidate Manny Pacquiao is suffering from financial shortage and allegedly selling some properties. In the most recent episode of the showbiz reporter Christopher Min's Christopher Minute, she relayed what her source stated about the financial status of the presidential candidate Manny Pacquiao in the 2022 election. The boxer-turned-politician is supposed to be selling land in General Santos City according to her. Balitang-balita sa South ito na si Jensen na nagbebenta raw ng mga property si Senator Manny Pacquiao. Nagbebenta raw ng bahay ng mga lote na nabili nila. Ganon, she said. With the news, Christie said that the proceeds from the sales would be utilized to fund this presidential campaign. Ang interpretasyon ko naman doon, hindi sa ano pa man baka doon niya kukunin yung gagamitin niya sa kampanya, diba? According to the columnist's perspective, the warning senator has already set aside some funds for his family. She did, however, admit that the individual who revealed the story to her does not share her view. Baka yung naipon naman nila ay tinatabi na talaga, naka-time deposit na para sa kanyang pamilya at sa kinabukasan nila. Yun naman ang interpretasyon ko, pero parang hindi naman ganon ang interpretasyon nung nagkwento. An entertainment columnist revealed, parang kinakapos daw, naaalala ko tuloy si Governor Chavez Singson, mauubos ang pera niya, matatalo pa siya, diba? Yun ang sinabi niya, she further said. And matapos naging balitang ito na mismo ang well-known columnist sa Showbiz Insider na walang iba kundi si Christopher Mina ang kinumpirma na nasa base sa kanyang reliable source ay tila unti-unti nang nakikita ni Senator Manny Pacquiao ang epekto ng pagtanggap bilang official candidate sa darating na 2022 national election. Hindi nga raw di mo nung kamali ang kanyang dating kaibigan or hindi nga daw di mo nung nagkamali ang kanyang dating kaibigan na walang iba kundi si Governor Chavez Singson kung saan ay pinangalahanan nito na noon ng boxing legend na wag na siyang tumakbo sa pagka-presidente dahil unti-unti nang mauubos ang kanyang naipon na pera. Komento pa na marami sa ating mga kababayan ito daw di umano ang mapapala ng taong matigas ang ulo at ipinipilit ang isang mga bagay na hindi naman para sa kanya. Nakakalungkot man daw di mo nang isipin ngunit bilang naging resulta sa kanya naging hakbang ay asahan na daw di mo ni Senator Manny Pacquiao na di umani unti-unti nang guguho ang lahat ng kanyang naipundar magmula sa pera, ari-arian, bahay, lupa at ilan pa mga mamahaling gamit ay mabibenta dahil sa kanyang hindi naging magandang interpretasyon pagdating sa pagkandidato bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas sa kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, Manny Pacquiao, although you're the most famous boxer in the whole world, it does not make you most famous in the most qualified presidential in May 2022 elections. Ay naman kay Danilo Navarro, galing sa hirap, pinayayaan, naging bilyonaryo, pumasok sa politika, naging ambisyoso, nasulsulan after election, balik sa hirap, kawawa naman ang aral sa lahat kapag mataas ang lipad
malakas ang lagapak. Ay naman kay Rebecca Sevilla, true or not, let it be a lesson and be satisfied with what you have, and the moment you have the best. Ay naman kay Rosemary Verdes, yan ang mangyayari sa taong ganid, hindi makontento kung anong meron, sayang na sayang yan ang bagay na team song. Ay naman kay Willie Pimentel, naulol na sa kapangyarihan, ayan ang pagpapala, kung tumakbo lang siya sa Senado baka nanalo pa, hina talaga ng ulo, sayang siya. Ay naman kay Alidino Lumayno, there's still time to give up, don't rely the advice of the people around you, God will give wisdom, be humble to accept the reality of life, God bless you. Ay naman kay Elvera Melevo, huwag kang give up para masasat ka at masyado ka kasing ambisyoso, sinungaling ka at mapanghusga, yung pagiging makadiyos mo ay front mo lang, makapanggap ka. Ay naman kay Ariel Levepta, let's just remember Manny Pacquiao is a great fighter in boxing. Ay naman kay Patricio Ganyo, the liquidation of Manny Pacquiao's property is still worth hundreds of millions of pesos. It may be that he is running short of money to spend, but he can still be classified as millionaire. If we were Manny Pacquiao, I would quit his candidacy as president right now and just keep what remains of my wealth. Sa naging komento na ito ng marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong kanilang di mong sinampa ng katotohanan ang very controversial senator ngayong taon na walang iba kundi si Senator Manny Pacquiao, matapos ang mapagbalitaan na ginagawa pa rin di mo nito ang lahat na kanyang makakaya para lamang matupad di mo niya ang kanyang hangarin na maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kahit paman na ikauubos pa ito ng kanyang ari-arian. Banat pa di mo na marami sa ating mga kababayan maghanda-handa daw talaga si Senator Manny Pacquiao sa posibleng mangyari sa kanya, kasi nga ay kung sakaling maubos na talaga daw di umano ang kanyang pera ay sino-sino na lang daw kaya ang mananatili sa kanyang tabi aside sa kanyang pamilya. At ayon nga di mo sa kanila ay baka lahat ng taong nakadikit sa kanya ngayon ay baka magkanya-kanya na di umano maglayasan pag wala na silang mahutot pa kay Senator Manny Pacquiao.